Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga kasama na nanonood online. We are honored to join the celebration of the legacy of Kabel, who continues to remain an inspiration to the Filipino global migrants movement. No? For my short input, naghanda po kasi ako taga Pilipino, pero for those who are watching online, you will be provided with a English translation. So thank you for assistance to Eman who will help to translate. Sige po. So para po sa kalagayan no, ng ating mga migrante, ang kasalukuyang gerang agresyon ng imperialistang US laban sa Iran ay nagdudulot ng matinding panganib sa buhay, kaligtasan, kalusugan, at kabuhayan ng milyon-milyong migrante at manggagawa ng daigdig. Sa hanay po ng mga migranteng manggagawang Pilipino kung saan mahigit 2.4 million no, na mga OFWs ang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Marahil marami po sa atin dito ang may kamag-anak o kaibigan o kakilala na nagtatrabaho sa gitnang silangan. Lampas 10,000 na po ang bumalik sa Pilipinas sa loob ng nakaraang 3 buwan at inaasahang dadami pa ang bilang na ito dahil lubha pong naapektuhan ang lokal na ekonomiya ng mga bansa na pinagtatrabahuhan ng ating mga migrante. Marami po sa ating mga OFWs ay nakakaranas ng pagtanggal sa trabaho o puwersahang tumatanggap ng mas mababang sahod o 50% na pay cut. No? So nananatili po na mapanganib din ang kalagayan para sa ating mga marino o seafarers, sea-based migrant workers. Sa kalahating milyon na mga marino na umaalis ng bansa kada taon, signifikante po ang bilang sa kanilang hanay ay nagtatrabaho sa mga cargo ships na naglalayag dala ang mga kalakal galing sa iba't ibang puerto ng daigdig. Sa pagsasara po ng Iran ng Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang mayorya ng mga barkong ito, umabot na sa 20,000 na marinong Pinoy na stranded sa laot. Sa loob ng iilang linggo, umabot na ng ilang buwan dahil hindi makadaan ang kanilang mga barko. May ilan po sa kanila ang nasugatan pa dahil sa atake ng mga drones at pagsabog sa loob ng barkong sinasakyan nila. Habang sa ibang mga bansa at rehiyon ng ating mga OFWs ay apektado sa pagtaas din ng presyo ng mga bilihin sa kanilang mga lugar, gayon din sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. At nananatiling laganap pa din ang iba't ibang forma ng pagsasamantala at pang-aabuso sa kanilang mga paggawaan. Mababang sahod, mahabang oras ng paggawa, di ligtas na kondisyon sa paggawa, di makataong kondisyon sa kanilang mga pabahay, akomodasyon o paggawaan, pagkumpiska ng kanilang mga pasaporte at dokumento. At habang tumitindi po ang krisis ng ekonomiya sa daigdig, umiigting din ang pasistang atake ng mga gobyerno sa mga migranteng manggagawa. Mula po sa Estados Unidos kung saan 5 milyon na mga Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho, hanggang sa mga bansa sa rehiyon ng Europa kung saan mahigit 1 milyon na Pilipino ang nagtatrabaho. Nagpapatupad ang mga gobyernong ito ng mga anti-migranteng mga patakaran na layo pang pagsamantalahan ang mga migrante, maglikha ng klima ng pananakot at karahasan laban sa mga migrante. Marami po sa ating mga kababayan, lalo na ang mga undocumented o undocs, ay lalong nagiging vulnerable sa di makatarungang pag-aresto, pagkulong at deportasyon. Sa ganito pong masahol na kalagayan na kinakaharap ng ating mga migranteng manggagawa, pinapahirapan pa po sila ng Estado ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. Nakakarampot ang tulong na ipinapaabot, mabagal na serbisyo, ipinagkakait ang kanilang mga karapatan at hustisya.
Ang solusyon ng rehimen sa kinakaharap ng mga migranteng manggagawa natin ay nakadirekta pa sa paano pa muling ibenta ang ating mga kababayan sa mas maraming mga kapitalistang bansa at korporasyon imbis na maglikha ng pangmatagalang at disenteng trabaho dito sa Pilipinas. In the Philippines, this is carried out through the Labor Export Program administered by the Department of Migrant Workers. Mahalaga pong bahagi ng puwersa ng uring manggagawa ng daigdig ang mga migranteng manggagawa. Kasama dito ang ating mga OFWs na matatagpuan sa halos 200 bansa at teritoryo sa mundo. Nananatiling top global supplier of cheap labor sa daigdig ang Pilipinas. Ngunit ang mga migrante ang bumubuo ng tinatawag na underclass ng working class. Ang ibig sabihin nito, ang pinaka-inaapi o the most oppressed section of the working class. Umusbong po at lumakas ang pandaigdigang sistemang kapitalista sa daigdig dahil sa murang lakas paggawa ng mga migranteng manggagawa. Dahil po sa layon na ganitong sistema, na makapagkamal ng malaking tubo para sa mga abanteng kapitalistang bansa, kinakailangan nila ng mga migranteng manggagawa na mababayaran nila ng mas mababang sahod, fleksible ang katangian ng kanilang katangian upang kahit anong panahon sila ay maaring tanggalin at itapon, ibalik sa pinanggalingang bansa. Sa panahon po ng may krisis sa daigdig, ang mga migrante ang unang pinagbibintangan na may kasalanan at naglikha ng krisis. Pinagbibintangan sila na nangaagaw ng mga trabaho ng mga lokal na manggagawa. Ngunit sila ang unang tatanggalin sa trabaho, ang makakaranas ng iba't ibang forma ng pang-aapi, pagmamaltrato, diskriminasyon, rasismo, xenophobia, pinakamatinding forma ng pasismo at dahas ng mga estado. Hindi lang mababa ang tingin sa kanila, tinatrato silang kriminal. Dahil ang mga migrante ng daigdig ay halos walang karapatan, sosyal, politikal, labor, legal rights sa kanilang mga bansang pinagtatrabahuhan. Mas lalo po silang nagiging vulnerable sa pagsasamantala dahil dito. Sila po ay nalalagay sa mas mga panganib na pagawaan, tatanggap ng mas mababang sahod, at walang kasiguruhan hindi lamang ang kanilang kabuhayan, pati na din ang pananatili sa kanilang mga host country. Nananatiling mababa po ang halaga ng sahod ng mga lokal na manggagawa ng daigdig dahil sa pagsasamantala ng imperialismo sa murang lakas pagawa ng mga migranteng manggagawa mula sa iba't ibang bansa. Lalo na po sa mga bansa na may atrasadong ekonomiya. Kasabwat po ng imperialismo ang mga nagaharing uri ng mga bansa tulad dito sa Pilipinas para tiyakin ang supply, ang constant supply ng milyon-milyong reserba ng lakas pagawa. Sa Pilipinas, nakita natin ito sa ilalim ng Labor Export Program. Kaya kinakailangan po nating magtayo ng nagkakaisang prente ng mga manggagawa at migranteng manggagawa ng daigdig upang labanan ang pagsasamantala at pang-aapi ng imperialismo na nais durugin ang pagkakaisa nila. Hindi po hiwalay ang laban ng mga migrante sa mga manggagawa at magkaugnay ang kanilang aspirasyon para lumaya sa tanikala ng imperialismo. Sa kalagayan po na pinapaigting ng imperialismo ang mga neoliberal na patakaran na nagpapahirap sa buhay ng mga manggagawa at migrante, pag-atake sa kanilang karapatan, pagwasak ng kanilang karapatan ng pag-uunyon, kinakailangan po natin ng panibagong forma ng pag-oorganisa para mas palakasin ang pakikipagkapatiran, pagkakaisa at pag-oorganisa ng iba't ibang mga manggagawa mula sa iba't ibang sektor at industriya, mula sa iba't ibang status sa trabaho,
mula sa mga informal na manggagawa hanggang sa mga kontraktual, mula sa ibang nasyonalidad at bayan. Sa diwa nito, inilunsad po ng ILPS ang kampanyang Free the Migrants, All Workers United, kung saan mula sa antas lokal, sa mga komunidad, sa buong daigdig, maging dito sa Pilipinas, magtatayo po tayo ng mga formasyon ng All Workers United kung saan binubuklod ang iba't ibang workers organizations, lokal na mga unyon at formasyon ng mga workers and migrant organizations para maglunsad ng mga kampanya at pakikibakang masa, mga welga, mga militanteng pagkilos para isulong ang kanilang karapatan, labanan ng pagsasamantala at pang-aapi sa kanilang hanay. Hinihikayat po namin ang lahat ng organisasyon na narito ngayon araw na lumahok at suportahan ang kampanya ng Free the Migrants, All Workers United. Mabuhay po ang migranteng manggagawa, mabuhay ang uring manggagawa, long live international solidarity.